Ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Nagdiriwang po ang Pilipinas ngayon. Masaya po ang Pilipinas ngayon dahil may nasampahan na naman po ng kaso. Ito pong si Mike Defensor at ang kanyang may bahay. Mabigat po itong kaso na to. Wala po itong piyansa. Qualified human trafficking. Uy! Ang bilis ng karma, Mike Defensor! Kaya pala ubod ka ng yaman, ha? Kaya pala ang galante mo magbigay ng mga donasyon sa mga politiko. Kay Marcoleta, ilan yan? 25 million, 30 million. Kaya naman pala, dahil sa mga illegal, allegedly, na gawain. Kaya, kumbinsido po ang NBI, sinampahan na po nila ng qualified human trafficking itong si Mike Defensor. Pag-usapan po natin yan. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, mga ka-coffee natin abroad. Kumusta po kayo? Yan, comment lang po kayo dyan sa iting comment section ng inyong lokasyon, opinion, reaction. Lagay nyo dyan sa comment section, no? Sige. Nakita ko ito sa DZRH News. Breaking news. Kinasuhan na po ng qualified human trafficking in persons. Ang dami ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor at ang may bahay po nito na si Julie dyan po sa Pasig City Prosecutor's Office. Na-vlog na natin ito parang Monday, Tuesday ata kasi si NBI may advance announcement po yan ng Tuesday ata, Tuesday or Wednesday, inanunsyo na po nila yan na they will file a case against Mike Defensor. And ito na nga po, finally, naisampa na po itong kaso na yan. We have to remember, kasi si Mike Defensor, in-interview siya, no? At parang dudang-duda siya, takang-taka siya, bakit daw siya mai-involve dito sa mga ibinibintang sa kanya. Takang-taka siya, di ba? We have to remember, ang mga NBI, matitinik din ng mga abogado po ang nandiyadyaan. Hindi sila magsasampa ng kaso ng basura lang. Hindi sila magsasampa ng kaso na sa tingin nila walang merit. Na sa tingin nila hindi uusad. Kasi at the end of the day, tatawanan lang sila ni Mike Defensor. Hindi lang si Melvin Matibag, kundi yung buong agency. Ang punto ko, itong sinampa po ng NBI matibay. Ito pong sinampa nila may batayan. Ngayon, tumatawa si Mike Defensor, sige, dudang-duda siya, takang-taka siya, kung paano nagkamap itong NBI with that case, no? Pero antayin natin. May mga, tawag dyan, may mga blueprints, yun yung nahanap kong term, no? Na talaga magdidiin kay Mike Defensor dahil po sa kanyang mga negosyo. Mamaya pag-usapan natin yung detalye ng kaso na yan. Nagugat po ito, remember, no, nung ni-raid po ng NBI itong Chicago KTV bar, dyan po sa Pasig, noong April 21 pa po yan, kung saan nasagip po yung mahigit na 50 na biktima. Na mga biktima umano ng prosti. Hindi ko nababanggitin ng buo, no, baka flag tayo ni Facebook, no. 50 po yan na kababaihan. Kanina may nababasa akong article, no, karamihan itong mga babae na ito na biktima, no, ibinubugaw po siya, ibinubugaw sila. Yung iba, sasabihin nila, ay, ginusto nila yan Pero ang biktima din sila ng kahirapan, di ba? Biktima rin sila ng kakulangan ng opportunities at biktima rin sila ng mga mapag-abusong amo. Galing po sila sa mga probinsya na mahihirap na probinsya. Itong 50 na nahuli, syempre, inimbestigahan isa-isa yan Galing po sila sa mga lugar na mahihirap at may mga anak. Karamihan sa kanila may mga anak pero walang asawa. May isang anak, may dalawang anak, etc. At nasa ganyang negosyo sila kasi biktima nga po sila. 50 po yan nakababaihan na nahuli. Walang kawala dyan si Mike Defensor Kasi recorded ng videos Diba? May mga agents mismo, may mga asset mismo. Sinubukan nila yan. Bago ni-raid yung KTV bar ko, no? Yung pala, bugawan pa lang nangyayari dyan. May consent umano ni Defensor. Ito na. Bakit nadidiin si Mike Defensor dito? Kasi hindi naman siya on papers ang nakapangalan, di ba? Lumabas, asawa niya yung nakapangalan at yung isa niyang anak. Nagsalita nga yung asawa, galit na galit Bakit daw dinadamay sila? Away daw to ni Matibag at away to ni Mike Defensor. Pero bakit nga ba? Bakit kasama si Mike Defensor? Number one reason, siya ang direct beneficial owner ng mga kumpanya na ito. Parang ang shares niya ay 60%. So kung kumita yung negosyo na yan, yung Blue Hotel na yan, at yung KTV bar na yan, etc., ang laki po, paldo po si Mike Defensor. Kumbaga siya nakikinabang, hindi pwedeng hindi siya managot. Siya, kumbaga sa hatian ng kita, siyang may pinakamalaking parte. Kung 60% pa yan, kung totoo itong sinasabi ng NBI, and I don't think nagagawa-gawa ng kwento itong NBI na yan, kung 60% yan, ano yun? Tagakamig ka lang. Diba? Pag nagkakasuhan, absuelto ka, hindi pwedeng ganoon. May consent umano ni Defensor ang structural modifications ng bar at Blue Hotel na idinisenyo para sa human trafficking activities. Yun, may kaibigan ako
Namasyal pala dyan. Nakapasyal na siya dyan sa Chicago, no? Kwento sa akin. May shortcut pala yan, no? May shortcut na hindi halata na papunta ka dun sa hotel. At dun sa hotel na yan, dun dinadala itong mga babae. High-end po itong transaction na ito, ha? Hindi ito yung nakikita ninyo typical na KTV bar na dadalhin nyo sa Sogo. Hindi po. Ito po high-end. Ang presyuhan dito, 20 mil, 30 mil, ganyan po kalaki. Pero parang may 10,000, pero mababa na po yung 10,000 na yan. Malakihan po ito. So, kung magka-cut dyan, kung sino man yung manager niyan, sino mga supervisor niyan, malaki po yung hatian dyan. Bukod sa iba pa mga opisyal ng Cliff Point Development, una nang sinabi ng NBI na maghahabla rin sila ng mga asunto laban kay Wakwak Golf and Country Club President Lawrence Tan na naabutan sa raid. Wow, naku po. Bigate na tao ito, ha. Wakwak Golf and Country Club President Lawrence Tan nandiyan din po sa raid. Malalaking tao, yan ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Kaya yung 20 mil, yung 30 mil na presyuhan dyan, bariya lang po yan dahil mga bigatin po yung nagpupunta dyan. O ito po, yung dokumento, yung investigation data form. Basahin ko na lang, ha, maliliit po yung font. Petsa, June 26, 2026, to be accomplished by complainant, counsel, law enforcer, etc. Okay, ito, anyway, diretso ko na lang, medyo mahaba po. Ang complainant, National Bureau of Investigation, National Capital Region, no? For qualified human trafficking in persons or violation of Section 4A, E, I, in relation to Section 6C of Republic Act Number 9208, as amended by Republic Act Number 10364, and further amended by Republic Act Number 11862. Michael T. Defensor, of legal age, Filipino, married, and resident of, naka-redacted po yung address. He is the chairman and 65% beneficial owner of Pax Libera Mining Incorporated, which holds 72.96% of Cliff Point Development Corporation, and chairman and former 93% beneficial owner of Cliff Point Development Corporation. Biruin mo, ha? Yung mga negosyo nyo dyan sa Bugawan na yan, siya po ang beneficial owner ng Pax Libera Mining, 65%. Tapos yung Pax Libera Mining na yan, siya po yung may-ari ng 72% nitong Cliff Point Development Corporation. Di ba? Mautak din para hindi siya mahalata. Sige, may Company 1. Yung Pax Libera Mining na controversial din po yan. Dahilan po yan ng pagbaha sa maraming lugar dyan sa Rodriguez, dito sa Manila. Yan, di ba? Na-issue yan dahil sa kanyang binahan, di ba? Imagine mo, dati kang DENR secretary tapos meron kang binahan. So, paano mo po protektahan yung kalikasan natin kung ikaw mismo may binahan? Gloria, kasalanan ni Aling Maliit yan. So, yung style niya, okay, Pax Mining, siya ang beneficial owner, ha? 65% po yung control niya diyan sa kumpanya na yan. Tapos yung kumpanya na yan ay meron pong 72.96, almost 73% na control dito sa Cliff Point Development Corporation na siya pong nag-handle nitong mga bugawan na negosyo na yan diyan sa Ortigas. Di ba? Matindi. Kung sa unang tingin, kung hindi talaga dinidetalye ng NBI ito, hindi mo malalaman na si Mike Defensor pala may-ari niya. Pero if you will look into the records, doon sa mga dokumento, lalabas talaga na siya pa rin po ang beneficial owner. Yan po yung pinuputok ng butsi ni Matibag, ni NBI Director Matibag. Siya po ang nakikinabang. Siya po ang beneficial owner. Hindi man po siya ang presidente, hindi man siya ang chairman nitong Cliff Point Development Corporation, o kung wala man siyang posisyon dyan sa Blue Hotel na yan, etc. At the end of the day, yung kita niyan, sa kanila pa rin napupunta. Siya pa rin po ang beneficial owner. Diba? Next, asawa niya, si Julie Rose Defensor, of legal age, Filipino, married and resident of, redacted po yung kanyang address. She is the president of Cliff Point Development Corporation. Siya din po ang chairman and president ng Zeren Development Corporation, DBA Blue Hotel at Pasig, and president and CEO of Pax Libera Mining. So wala po silang lusot dyan. Sila po ang nakikinabang dyan. Sila po, kung kumikita yan ng paldo-paldo, sila po ang napakalaki ng kinikita dyan. Kaya hindi pwedeng wala kayong pananagutan dyan. Sige, pakinggan natin itong sinasabi ni Mike Defensor. Ano daw po ang problema doon? Sige.
Tingnan natin, ilabas, kumbaga sa ang sabi nga ng mga ano no, mga Miron no, sa korte ka na magpaliwanag. Huli naman mga sinasabi niya. Sila yung nanghuli doon, di ba? Kung ano man yung, kung ano sinasabi niya nahuli niya, hindi, file niya yung kaso. Hindi ko maintindihan, ano yung point niya sa engineering? O paglipat ng kwarto, dito ba, hindi tayo may rabana. Itong building na to, yung opisina, inilipat, di ba? Nagkaroon ng binago, anong point doon? Kailangan mo ng building permit, syempre, para bantayin itong building na to. Ay, pangalawa, assuming for example natin, yung isang establishment yan, o pinili ng isang korporasyon, o may bumili, ano na ngayon ang naging, ano ngayon ang pinupunto niya? Sir, pag pinili na po ako, Okay, wag natin tapusin. Ang sinasabi niya dyan ni Mike Defensor, para malinaw tayo ha, nirenovate yung building na yan, yung Blue Hotel na yan, nirenovate yan para yung mga tao na galing sa KTV bar na yan, kung saan mag-happy-happy sila dyan, karaoke sila dyan, kung halimbawa mag-check-in sila, halimbawa may isang kliyente, o nagustuhan niya yung babae dyan sa KTV bar, hindi mo na kinakailangan lumabas ng KTV bar, mag-check-in sa ibang hotel, etc. Or dumaan sa regular na lobby ng hotel. Meron na pong shortcut. Diretso ka na dun. May isang palapag. Tama ba? Isang palapag? Sorry, nasabi ko tuloy. May isang palapag. Isang palapag o dalawang palapag. I'm not sure kasi di pa naman ako nakapunta dyan. Honestly, di pa ako nakapunta dyan, no? Na dedicated para sa mga Miron na nandiyan sa KTV bar na yan, dyan sa Chicago. So, talagang sinadya na renovate yan para, syempre, mga mayayaman yung kliyente mo, nakakahiya nga naman kung dadaan ka pa ng hotel lobby. Eh, hindi naman yan parang Sogo, nasa Sogo. Di ba, pag pumasok ka, meron dyan yung may mga gated. Pag may sasakyan ka, di ba, pag nag-check-in ka, pasok mo yung sasakyan doon sa parking, tapos may roll up, ibababa, and then may hagdan doon, paakyat na sa kwarto. Hindi po ganyan ang style ng Blue Hotel. Yung typical na hotel yan, mga shala na hotel, mga social na hotel, na makikita mo, merong lobby, malawak yung lobby, maraming tao. So kung ikaw iyayamanin ka, negosyante ka, sikat ka, politiko ka, hindi ka magde-display yung mukha mo doon sa harap ng lobby. Kasi may kasama kang ibang babae, may chikakas ka, di ba? Hindi mo gagawin yun. So ang ginawa nila, in-edit nila, nirehabilitate nila, o nirepair nila yung hotel na yan para maikabit doon sa KTV. Kasabwat din po kayo. Again, sino nga ulit yung may-ari niyan? Sino yung beneficial owner? Si Mike Defensor. Yun po yung pinupunto ni NBI Director Melvin Matibag. Kaya pinapakita niya yung blueprint. Kung nabalitaan nyo sa newspaper, nabalitaan nyo sa radyo, sa TV, no? Pinapakita ni Matibag yung blueprints kung paano nirepair yung hotel na yan para makonect doon sa KTV bar na yan. Oh, tapos sasabihin mo wala kang kasalanan. Yun nga, sa korte ka na magpaliwanag. Mabigat-bigat po yan, wala po yung piyansa. Naku, ang bilis pa naman umusad ng korte ngayon. Agad-agad na nag-i-issue ng warrant of arrest. Kawawa po ang 18 Marites ngayon. Singilin nyo muna, make sure na mabayaran kayo dahil malapit na mong makulong itong si Mike Defensor. I-comment ang inyong opinion, reaction, may gusto po kayo sabihin, lagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Para sa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe, at see you next video. Bye-bye.